Okay, hello, good morning mga kapisda. And for today's video, i-share ko sa inyo kung paano nga ba yung tamang pagsacycle. Then, i-share ko na rin sa inyo kung paano ba yung tamang pagwa-water change sa mga aquarium natin. And sabay ko na rin na i-share sa inyo kung paano nga ba gamutin yung mga isda natin na nagkakaroon ng sakit. Gaya ng mga white spot or yung mga pin rot pagka nagkakaroon sila ng mga parasite. Pero bago yan guys, dito kasi, nalipat na dito yung shop natin. So, ayan, yung isdaan natin. Dati kasi, nandun yan sa kabila, dito. So, ayan, meron tayong mga fish pan dyan, pero dito, ginawa ko na siyang carwash ngayon. Pero nandito pa rin naman, niligay ko lang siya dito sa kabila na karsada. So, nandito na ngayon yung shop natin. Medyo lumiit lang, pero okay naman siya. So, ayan guys, share ko sa inyo at baka makatulong din kapag bago pa lang kayo mag-aalagang mag-isda, then bagong setup na aquarium, kung paano mag-water change, and kung paano gamutin yung mga isda natin na nagkasakit. Okay, so yun mga kapisla, paano nga ba yung tamang pagsacycle or ano nga ba yung kahalagahan na nakakapag-cycle muna tayo ng aquarium bago tayo maglagay ng isda. Okay, so yun guys, pasok tayo dito sa shop natin. So ito na ngayon yung shop natin, medyo lumiit lang siya, pero na-minimize ko lang. Okay pa naman, nandiyan pa rin yung mga aquarium natin na 10 gallon, then may mga isda. Then ito, may mga sakit yan. Then, guys, dito naman sa bagong rack natin na, meron ako dito mga bagong setup na aquarium. So, kung makapansin nyo dito, meron ng mga isda dito. Then ito, yung mga wala pang laman. Although may makikita kayo ng mga isdang maliliit, gaya niyan. So, yan, bahagi yan ng ginagawa ko na pagsacycle. So, paano nga ba yung pagsacycle na tinatawag? So, halimbawa, meron tayong bagong aquarium. So, yan. Nag-set up tayo dito halimbawa ng bagong aquarium. So, yan, bagong setup, bagong tubig, then lagyan na natin ng mga filtration. Kahit sponge filter lang, o kaya naman kahit mga top filter, okay lang yan. Then, ang ginagamit ko dito na tubig, at ang dapat din natin gamitin, ay yung tubig na na-stock na natin. Kumbaga, nasala na natin, na-filter na, kahit tubig gripo, pwede naman. Dahil dito sa shop, meron akong ginagamit na drum. So ito, meron akong drum dito, istakan ng tubig, then iyan yung ginagamit ko kapag nagsiset up ako. Then kapag nagwa-water change na rin. So yun, kapag naligyan na natin to ng tubig, nakapag-set up na tayo, so ibig sabihin niya, bago pa lang, wala pa yung beneficial bacteria. So ang kailangan muna natin gawin, ma-cycle yan. So ano nga ba yung tinatawag na pagsacycle? So ayan, kapag nalagyan na natin ito ng tubig, then may filtration na, ang ginagawa ko, naglalagay muna ako ng isda. So ito, yung feeders na tinatawag. Nilalagay ko yan para sila yung magpatuloy na ma-cycle yung tubig natin dito sa aquarium na to. Then, ang mangyayari dyan, papakainin natin. So yan, pag pinakain natin itong mga isda na to, magpupups yan. Then, magkakaroon dyan ng ammonia. So, kapag meron ng ammonia, automatic nagkakaroon naman ng nitrite. So, yun, yung mga, ganun yung mga pangalan nung mga pag-cycle niya. Then, kapag may nitrite na, nagkakaroon naman siya ng nitrate. So, yun, paikot lang kasi yun eh. So, pagka tumataas na yung nitrate, so, yun, po pwede na yun. Okay na yun sa isda natin. Huwag lang sobra-sobra. Kaya ang gagawin natin, para mabawasan yung nitrate or mapababa natin yung nitrate, kailangan mag-water change tayo. So, ganun yung tinatawag na pag-cycle. Papakainin, magpupups yung isda, magkakaroon ng ammonia, nitrite, then mag-water change naman tayo. Ang ginagawa ko dito, kapag nagwa-water change ako, every week yung ginagawa ko. Gagawin ko, babawasan ko lang. Kahit mga 20% or 50%, okay na yon. Basta mapalitan natin ng tubig. Para nga, ma-cycle siya. Umaga, paikot-ikot lang yon. Kasama yung pagwa-water change talaga para ma-cycle yung tubig natin sa aquarium. Then guys, gaya dito, meron akong mga isda dito. Nakita nyo, halos overcrowded kasi sobrang dami. Kasi nga, dito naglinis muna ako ng aquarium, then sinacycle ko muna. Pinagsama-sama ko muna sila dito. Sa pagwa-water change naman, ang kailangan natin gawin, yun nga, every week nagwa-water change ako. Ang ginagawa ko dito, sobrang dami ng isda, kaya ginagawa ko dito, 2 times a week ako nagwa-water change. 50% lang yung binabawas ko na tubig. So yan, kalahati lang. Then, yung mga filter na yan, kung mapapansin nyo, yung mga sponge filter na yan, hinuhugasan ko din yan doon sa tubig na ibabawas ko dito sa aquarium para hindi mamatay yung mga beneficial bacteria.
Kapag kasi hinugasan natin yan, rekta, tubig gripo, mamamatay yung mga beneficial bacteria. Kaya ang mangyayari, pag binalik natin dito sa aquarium, nabawasan na yung beneficial bacteria. Kaya ang maganda, kung magwa-water change tayo, kalahati lang, then huhugasan natin yung filter, dun lang din sa binawas natin na tubig. Para pagbalik nyo, nandun pa rin yung mga beneficial bacteria. Okay, so ganyan lang mga kabisda yung ginagawa ko kapag nagwa-water change. At yun nga, ganyan din yung ginagawa ko kapag nagsa-cycle ako ng bagong setup na aquarium. So yan, dalawa na tayo. Then yung pangatlo naman, kapag naman nagkakasakit yung mga isda ko, gaya dito, guys, makikita nyo dito, merong medyo kulay blue. So yan yung mga isda natin dito. Nagkaroon kasi sila ng parang pinrot, yung nagkakadikit-dikit yung buntot. Then nagkaroon na rin sila ng mga white spot, yung tuldok-tuldok na puti. Kalimitan kasi nakukuha natin yung mga ganong sakit gaya ng white spot kapag sobrang lamig ng panahon. Then, halimbawa, sobrang dumi na ng tubig, hindi tayo nakakapag-water change, so marami ng bula dito, ibig sabihin, nagkakaroon ng ammonia, tumataas yung ammonia, kaya nagkakaroon ng ammonia spike, kaya delikado sa mga isda natin. So, ang ginagawa ko naman dito na paggagamot, so yan, nakita nyo kulay blue, gumagamit ako dyan ng methylene blue. So, sa 10 gallon, naglalagay ako ng methylene blue, then naglalagay din ako ng asin. Yung kahit rock salt lang na nabibili sa tindahan, yun lang yung ginagamit ko. Then, every day, nagwa-water change ako dito. Kapag nag-water change ako, syempre, stock water pa rin yung pinapalit ko. Then, kapag nakapag-water change na ako, okay na yon. And guys, tandaan nyo, habang nagagamot tayo ng isda, ang ginagawa ko kasi dyan, hindi ko muna sila pinapakain. Kahit tumagal ng 3 days, 4 days na hindi sila kumain, okay lang yon. So ito, mga gapi, then may mga kasamang balon molly. So yan, sa ngayon, medyo okay-okay na sila. Wala nang namamatay, kaya nagwa-water change na lang ako hanggang sa luminaw yung tubig, okay na yon. Then dito naman sa ibaba, meron naman ako dito mga fancy goldfish, kung mapapansin nyo guys. Oh. Diba? Merong iba't ibang klase ng goldfish. May blackmore, oranda, then mga red cap. Nagkaroon naman sila ng tinatawag na red spots, yung nagkakaroon ng pula-pula sa mga katawan nila. So yun, dahil na rin yun sa quality ng tubig. Kapag sobrang dumi na yung tubig natin, po pwedeng magkaroon sila ng red spot. So yung may mga patsi-patsi na pula sa katawan ng mga isda natin. Ganun lang din yung ginagawa ko ng paggamot sa kanila. So yan, nilalagyan ko lang din sila ng methylene blue, asin, then nagwa-water change din ako dito every day. Kung po pwede nga lang at kakayanin nyo kahit 2 times a day, pwede kayo mag-water change. Pero dito, pagaling naman na sila, ang ginagawa ko na lang, 50% na lang water change every day. At hindi ko rin muna sila pinapakain. After mga 4 days, yon, kapag nakapag-water change na ako, hindi na ako mag-a-add ng methylene blue at asin, then pwede ko na silang pakainin ng kahit unti-unti lang. Okay, so yun lang mga kapisda ang ginagawa ko kapag nagkakaroon ng sakit yung mga isda ko. Sana, kung may ma-experience din kayo na gano'n, try nyo din at baka maging effective din sa inyo kasi ganun lang din yung ginagawa ko. At sana nakatulong at kung may mga tanong pa kayo, pwedeng i-comment nyo din dyan. Try ko kung masasagot ko din kapag nabasa ko yung mga comment nyo. Yun lang mga kapisda, and update na lang uli ako pag may mga bago na tayong isda dito sa shop natin. So ito, mga bagong setup pa lang kasi to. So yan, dahil nga naglipat tayo ng shop, so yan, mga bago pa lang, may mga aquarium din ng bago dyan, mga bagong setup. Then ito naman yung mga accessories, mga betta fish. So ito nga, puro mga rack na to ng 10 gallon. Dati kasi may mga 5 gallon ako, pero yung space nga natin lumiit. So yun, dinispose ko na yung mga 5 gallon, kaya ang lagay na lang natin dito is itong mga rack na to na 10 gallon, then dito naman yung mga 15 gallon. At dito naman sa harap, so yan, meron tayo ditong isang 50 gallon. So yan, wala pa, sinacycle ko pa rin yan. Then dito, merong 75 gallon. Dalawa yan. Then yung nasa ibaba, sinacycle ko pa din. Kaya soon, or siguro kahit mga next week, makapag-add pa ako ng ibang mga isda dito. Then update ko na lang kayo kung ano pa yung mangyayari at madadagdag dito sa shop natin. Okay, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, Jerry Santos or Kuya Jerry ng Jerry's Aquatics. Okay mga kabistang, ganito na lang muna and happy fish keeping!